everyone, it's me, Lizelle, and welcome back to my channel and to my vlog. So, wala na tayong intro pa ng mahaba. Meron lang tayong 4 na question na ating sasagutin for tonight. Okay, so game na ba kayo? Game na! So, here it is! Number 1, makakakuha ba ng Pag-ibig Loyalty Card Plus kung self-employed? The answer is yes! Lahat po ng Pag-ibig member ng Pag-ibig Fund, kung ikaw po, tayo po ay member ng Pag-ibig Fund, as long as po na tayo ay active na nagbabayad ng ating monthly contribution sa Pag-ibig Fund, aba po, qualified tayo at karapatan natin na makakuha ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. Okay? At syempre, dapat meron kang at least 24 months ng iyong contribution or higit pa doon. Kaya naman, ano pa po ang inaantay? Sumugod na agad sa kahit na saan na branch ng Pag-ibig Fund na malapit sa inyo. At huwag kalimutan magdala ng mga valid IDs dahil kailangan ninyo yon kapag nag-apply kayo ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. At syempre, kailangan ninyo ng 125 pesos. Okay? Any branch po, available po ang ating Pag-ibig Loyalty Card Plus. So, yung mga malalapit naman po sa San Juan, ang mai-recommend ko po sa inyo na Pag-ibig Fund ay syempre sa Pag-ibig San Juan po sa City Center Ortigas. Kung malapit po kayo dyan sa branch na yan, gumora na po kayo dahil available po sa kanila ang Pag-ibig Loyalty Card Plus. At saka, on that day, makukuha nyo din agad. Okay? Hindi nyo na kailangan mag-antay ng 24 hours, hindi nyo na kailangan bumalik pa ng ilang araw, hindi nyo na kailangan magpa-schedule kung kailan nyo kukunin. Basta hindi sila offline. Okay? Kasi kapag offline din po ang system nila, hindi tayo makakakuha. Okay? Number 2. Pwede ba mag-loan? Renewal ito guys. Renewal yung pinag-uusapan natin. Yun yung concern niya. Pwede ba mag-renew ng loan kung buong 6 months na ang babayaran ng isang bagsakan? Para sa akin ay hindi siya pwede guys. Kaya ako nasabi na ay hindi kasi po sa amin kasi, yung mga empleyado, mga ka-office mate ko, hindi sila nagpakaltas kung magkano lang yung monthly amortization nila. As in, pinadoble nila. Para makabayad man sila ng 2 months or 3 months, ay pwede nang mag-loan. Pero, sad to say, ay hindi makakapag-loan. Kasi, ang kailangan, dapat 6 months talaga yung bilang ng naibayad mo. Regardless kung magkano yung amount na binayaran mo. Basta, hindi ka bababa doon sa kung magkano ang monthly amortization mo. Kung halimbawa yung binabayad mo monthly sa yung Pag-ibig loan, ay bumaba ka doon sa yung monthly amortization, aba, for sure, pasok ka sa loan in default. So, hindi ko lang talaga to sure, pero i-double check na lang din natin to sa Pag-ibig. So, yung answer ko ngayon is nagbase lang ako doon sa mga nagpakaltas ng malalaki, ng higit pa doon sa kanilang monthly amortization, pero hindi sila nakapag-loan. Kasi nga, ang hinihingi dapat ay merong 6 na buwan talaga na nag-reflect na bayad. 6 na buwan na straight payment yon guys. Okay? So, it means walang mga patlang-patlang na buwan. And then now, let's proceed naman sa question number 3. Pwede ba daw mag-loan? First time niyang mag-loan. Pero, walang 24 months ang kanyang contribution. Less than 24 months ang kanyang Pag-ibig contribution. Ano ba naman yan, mga iha? Ano ba naman yan, mga iha, mga iho? Diba? Lagi ninyong tatandaan, kapag member po tayo ng Pag-ibig Fund, active po tayo nagbabayad, ang first requirements talaga kapag maglo-loan tayo sa Pag-ibig Fund ng multi-purpose loan or ng calamity loan, dapat at least 24 months ng iyong Pag-ibig contribution ay meron ka. Hindi pwede yung less than 24 months. Hindi tayo pasok dyan sa banga, mga sis, okay? So, dapat po at least 24 months ng contribution or higit pa. Okay? So, kung 23 months lang po yan, hindi pwede yan. Cannot be borrow one. Okay? So, tatandaan ninyo yan, guys. Okay? So, last question na tayo, guys. Bakit hindi makaloan samantalang nakabayad na ng 6 months? At, take note,
posted na yung 6 months na yun. Why? Oh, why? Diba, na-i-discuss natin yan sa mga previous vlog natin na kapag loan renewal kay Pag-ibig Fund, dapat meron tayong 6 months na payment. At yung 6 months na yun ay dapat posted na siya sa account mo. Okay? So, hindi lang dapat siya basta-basta 6 months. So, dapat yung 6 months na yun ay dire-diretso siya. Like, for example, kung January ka nakaltasan, so dapat ang payment mo January, February, March, April, May, June. So, yung mga from January to June, dapat diretso ang payment mo nun. Okay? Hindi pwedeng talon-talon. So, possible po sa problem po ninyo, possible talaga yan na nagkaroon siguro kayo ng laktaw sa yung remittance. Kaya kung ako po sa inyo, pumunta na agad kayo sa pinakamalapit na Pag-ibig branch at itanong ninyo kung bakit hindi ka makaloan samantalang naka 6 months na bayad ka na at posted na. Pero ako, for sure ako niyan, may lapses po kayo. For sure ako niyan, naka-loan in default kayo. Okay? Pag loan in default po tayo, ibig sabihin po meron po tayong lapses or nakaligtaan na buwan, nagkaroon po tayo ng blanco sa mga previous payment natin. Okay? So, ayun, dito lang nagtatapos ang ating discussion for tonight. So, again, it's me, Lizelle. At huwag niyo naman po kalimutan ang mag-subscribe dito sa aking YouTube channel at i-like niyo naman ang aking video. Okay, see you on next vlog, guys. Bye for now. God bless!